For DJ Rocky's Secret Files. Alang Ana. I am 24 years old. Call center agent. Meron akong boyfriend at 6 months na kami ngayon. High school classmate ko siya. At matagal kaming hindi nagkita. Hanggang sa ma-broken-hearted ako sa 4 years na relationship ko. Nagkaroon kami ng mini reunion with my high school friends. Doon na nag-start na magkaroon kami ng mutual feelings. Hanggang sa naging kami. Noong una, hindi ako sigurado sa kanya dahil nga masyadong mabilis ang lahat. And besides, kakatapos ko lang sa isang long-time failed relationship. Pinakilala ko siya sa family ko at ganoon din ako sa side niya. Naging maayos ang lahat sa loob ng 6 na buwan. By the way, wala po siyang trabaho kasi nag-resign siya simula nung naging kami. Nagdo-dorm ako sa Manila at weekly lang ang uwi so hindi ko talaga alam kung ano-ano mga ginagawa niya habang wala ako. May time na umaalis siya, pero hindi siya nagpapaalam sa akin. At yun yung kinaiinis ko. Kinausap ko na din siya about dun, pero ganun pa rin siya. So hinayaan ko na lang, kaysa naman ma-stress ako. Then one time, nagiinom kami. Tapos sabi niya, pupunta na lang daw siya sa bahay ng mga 8 p.m. siguro. Pagka-text kami noon at ang sabi niya sa akin, wala daw siyang pambayad sa computer shop at hinihintay lang niya yung kaibigan niya. Sabi ko, sino kaibigan yun? Sabi niya, yung kaibigan niya na malapit lang daw sa kanila. Sabi ko, okay, hihintayin na lang kita. Lalaki ba yan? Tanong ko. Sabi niya, oo. Mark daw ang pangalan. Dumating sila. Kasama niya ang kaibigan niyang si Mark. Tapos naginuman kami. Hindi siya natulog sa amin noon kasi daw walang kasabay si Mark pa uwi. So hinayaan ko kasi lalaki naman eh. And then nagdaan ang mga araw at buwan. Nagpupunta na kami doon sa bahay ni Mark. At nalaman ko, nakasal pala si Mark at 6 months na. Pero laging wala doon yung asawa niya kasi nakadestino sa ibang lugar. Noong una, ayos lang sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang may kakaiba sa kanila. Sa kanila ng boyfriend ko. Tuwing umaalis siya at nasa Manila ako, hindi ko siya laging makontak. At kapag gabi, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kinabukasan niya nasasabihin na late yan ang nabasa, late yan ang nakita yung cellphone niya at nag-inom daw siya. Kasama niya daw si Mark. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Pag magkasama kami, inaasar ko siya. Bakla yan si Mark, no? Nagulat siya. Doon sa unang beses na kinanong ko siya. Ang sabi niya, "Ha? Hindi ah." So, inasal ko na lang siya. Bakit lagi kayong magkasama kung hindi siya bakla? Tumawa lang siya para daw akong tanga. At doon na nagsimula ang kutob ko. Hindi ko lang masyadong inintindi nung time na yon. Hanggang sa pinakialaman ko ang cellphone niya. May recently deleted na mga pictures at hindi niya siguro napansin na may ganun pa dun. Nakita ko yung mga pictures niya sa inuman na obviously dinelete niya kasi nasa deleted items niya. Hanggang sa nakita ko may naka-screenshot na isang message at ang nakalagay, "Yehe, I love you best."
At Mark ang nakasave na pangalan. Nagulat ako at nanahimik na lang. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko sa nabasa ko. Napansin niya siguro na may nakita ako. At niyakap niya na lang ako. Ang sabi ko, ano to? Bakit ganito? Ang sabi niya, wala lang daw yun. At ang sagot ko sa kanya, nag-I love you-han kayo tapos wala lang? Ang sabi niya, si Mark lang daw ang nag-I love you sa kanya. Umiiyak na ako nun. Sabi ko, may relasyon ba kayo? At ang sabi ng boyfriend ko, wala daw. Pineperahan lang daw niya si Mark. Galit ako. At nasaktan talaga ako. Sabi ko sa boyfriend ko, nakakadiri ka? Nakakadiri kayo? May asawa yung tao, hindi kayo nahihiya sa asawa niya? Nagalit siya sa akin at sabi niya, parang ang linis mo naman. At doon na ako umiyak. At sinagot ko siya, ikaw pa ang galit. Ako tong dapat magalit sa nalaman ko. Tinanong ko siya kung may nangyari sa kanila. At ang sabi niya, wala daw. Kahit naman daw na namamakla siya, may dangal pa din siya sa sarili niya. Pero hindi ako naniwala. Sabi ko maghiwalay na kami. Pero hindi natuloy kasi mahal na mahal ko ang boyfriend ko. Hanggang sa pinalampas ko na lang yun at sinabi ko na wag niyang buburahin ang mga messages. Dahil kung wala naman talaga siyang tinatago, hindi niya buburahin yun. Alam ko ang password niya, pero nakikita kong burado pa rin ang conversation nila. Ang nakakainis lang dito, si Mark, yung bading na yun, kung umasta akala mo girlfriend siya. At masakit man pong isipin, but yes, tinanggap ko po na namamakla ang boyfriend ko. Pero hindi malis sa isip ko na may nangyayari sa kanila. At nasasaktan ako sa tuwing may isip ko yun. Ang sakit lang po. Ang sakit-sakit. Ano po bang dapat kong gawin? Dapat ko pa bang ipagpatuloy ito? O dapat maghiwalay na lang kami? Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatagalan yung ganitong setup namin eh. Ako yung girlfriend niya. Pero parang ako yung nakikihati sa atensyon niya. That CK file was sent to us by Anna.